Stalker. Sa isang malayong baryo sa probinsya ng San Agustin, may isang batang babae na nagngangalang Mika. Si Mika ay isang masayahin at mabait na dalaga, nakilala sa buong baryo dahil sa kanyang magandang ngiti at mapagmalasakit na personalidad. Ngunit sa likod ng kanyang masayang mukha, may isang lihim na takot na unti-unting sumisira sa kanyang katinoan. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pauwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan, napansin niya na may sumusunod sa kanya. Sa una, akala niya ay ahas lamang o aso ang narinig niyang yabag sa likod. Ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang simoy ng hangin na tila nagbababala. Isang araw, habang si Mika ay naglilinis sa kanyang bakuran, may nakita siyang kakaibang bagay sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang likod bahay. Ito ay isang maliit na kahon na puno ng mga larawan niya. Mga litrato na hindi niya alam kung kailan at saan kinuha. May mga litrato siya habang naglalakad papunta sa palengke, nag-aaral sa kanilang balkonahe, at kahit sa loob ng kanilang bahay. Nakakagulat. May mga sulat din sa kahon na nagsasabing, "Alam ko ang bawat galaw mo, Mika." Natakot si Mika ng gusto. Sinabi niya ito sa kanyang mga magulang. Ngunit wala silang magawa dahil walang ebidensya kung sino ang gumagawa nito. Nagdesisyon silang maglagay ng CCTV sa kanilang bahay. Ngunit tuwing chinecheck nila ang footage, walang ibang nakikita kundi ang dilim at mga anino. Ang mga kakatuwang pangyayari ay nagsimulang mangyari araw-araw. May mga tawag sa telepono na walang sumasagot, maliban sa mahinang paghinga sa kanyang kabilang linya. Minsan, may mga bulaklak na nakalagay sa kanilang pintuan na may nakasulat na, "Para sa iyo, Mika." Kahit sa kanyang panaginip, nararamdaman niya na may nagmamasid sa kanya. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa bahay, bigla siyang nagising dahil sa malakas na kalabog sa bubong. Kinabahan siya at tinawag ang kanyang ama. Nang sila ay lumabas upang tingnan kung ano yun, may nakita silang bakas ng paa sa lupa. Mga bakas na patungo sa kanilang bahay. Dumating din ang punto na may mga saplot na natatanggal sa kanilang bakuran. Mga sulat na may nakasulat na, "Mahal kita kahit ayaw mo." At kahit sa kanyang pagpasok sa paaralan, may sumusunod sa kanya mula sa malayo. Pakiramdam ni Mika ay isa siyang hayop na tinutugis ng isang mandaragit. Dahil sa takot, nagdesisyon si Mika na humingi ng tulong sa kanilang barangay captain. Sa tulong ng mga tanod, nag-organisa sila ng isang operasyon upang mahuli ang stalker. Isang gabing madilim, habang si Mika ay sinasadya nilang pinag-iisa sa bahay, may nakita silang isang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bintana. Siya ay mabilis na tumakbo, ngunit naihuli siya ng mga tanod. Ang lalaki ay nakilala bilang Jomar, isang dating katrabaho ng kanyang ama na matagal nang may hinanakit sa kanilang pamilya. Si Jomar ay may obsesyon kay Mika at naniniwala siyang
sila ay tinadhana para sa isa't isa. Sa kanyang bahay, natagpuan na higit pang mga larawan at personal na gamit ni Mika. Pati na rin ang mga tala kung saan sinusubaybayan niya ang bawat galaw ng dalaga. Lumabas din sa investigasyon na ilang buwan nang pinaplano ni Jomar ang lahat. Siya ang gumagawa ng mga ingay sa bubong. Siya ang naglalagay ng mga liham at regalo sa pintuan. At siya rin ang tumatawag sa telepono sa diks oras ng gabi. Mas lumala ang kanyang pag-ugali nang mapansin niya tila hindi siya binibigyan ng pansin ni Mika. Kaya mas naging agresibo siya sa kanyang pag-aabala. Matapos mahuli si Jomar, naramdaman ni Mika na ligtas na siya. Ngunit ang takot at trauma ay hindi agad nawala. Hanggang ngayon, kapag nag-iisa siya, nararamdaman niya pa rin na may nagmamasid sa kanya. Minsan, hindi niya maiwasang mapatingin sa bintana o lumingon sa kanyang likuran. Takot na baka may aninong nagkukubli sa dilim. Ang kanyang karanasan ay naging babala sa buong baryo. Na maging mapagmatsyag at huwag baliwalain ang mga palatandaan ng panganib. Ang kwento ni Mika ay isang paalala na ang tunay na halimaw hindi laging nasa mga kwento ng multo o engkanto. Kung minsan, nasa likod lang sila ng mga ngiti at palamig na pagmamasid.